What can you ask with regards with the thorax and the lungs? Pwede, naninigarilyo ko. Naninigarilyo ko na ba? Hindi daw. Ano pa? What else can you ask? Ha? Sumasakit ba yung dibdib? Pwede. May chest pain ba? Pwede nasaktan ba? Nasasaktan ka pa ba? Ano ba? What else? History na? TV? Pwede. May TV ka na ba naman? Sa bahay lang. What else? Ano pa pwede tanongin? Basically, ano pa? Correct, nakakahinga ba siya? Okay. What else? Nahihirapan bang huminga? May history ba ng asthma or any respiratory tract infections? Ano pa? Inuubo. Inuubo ba? Tama, ano ba? Naoperahan na ba sa baga, sa lungs, sa chest, sa dibdib? Nagka-injuries pa, nagka-rib fractures pa. So you can ask on those things. Okay? So let's start now sa part ng katawan. Starting first from your posterior thorax. Tama? Where's your posterior thorax located? When you say posterior, sa part ng katawan? Correct, sa likuran. So ano gagawin? Si patient dapat ay nakatayo. So sige, basta na. Tayo ba? So ideally, when assessing the thorax, dapat the patient is standing up or nakatayo. Okay? So start na yung posterior thorax. Okay, so anong gagawin mo na sa posterior thorax? Check yung... Anong gagawin? Posterior thorax. Shape and symmetry of thorax. Inspect the shape and symmetry of the thorax comparing na what? Comparing now the antero-posterior from the transverse diameter. Saan ang antero-posterior? Antero-posterior, front and back, and your transverse. Yan. So, anong ito compare? We compare now the diameter. Sino ba ang mas malapad? Antero-posterior o transverse? Transverse. Ano mas malapad? Antero-posterior o transverse? Transverse. Ano mas malapad? Transverse. Antero-posterior o transverse? Transverse. Ano? Ano mas malapad? Transverse daw. Transverse. Ano mas malapad? Transverse. Ano? Ilapan nyo sarili. Ano? Ano mas malapad? Antero-posterior o transverse? Di ba sa likod? Transverse o doon. Ito? Ito? Ano mas makapal? Front and back? O your side? Left and right. Wala naglalag. Wala na yung wala kay side. Naglalag na sila. Transverse. Wala. Manikaya sa akin. Ano? Same. Ha? Ha? Ano mas malapad? Wala. Sabay sa chest kasi may elevator. Charot. Ano mas malapad? Antero-posterior o transverse? Anong measuring tape? Ano? Ha? Transverse. Ano mas malapad? Siyempre yung transverse. Can you imagine yung katawan mo pag mas malapad ka? Square. Hindi, pag gano'n yung tsura mo, para kang vapor. Pag gano'n, parang. So, mas malapad ang transverse compared sa antero-posterior. So, checking on his chest, mukhang normal naman, mas malapad ang transverse sa antero-posterior niya. Though may mga ibang tao talaga na mas malapad yung mga tao na may barrel chest na tinatawag. Meaning, kaya tinawag na barrel. Bakit? Para silang drum. Pag ganun na yung katawan. Which is common sa patients na may mga COPD or sakit sa baga. Okay, so mukhang normal naman, symmetrical naman yung kanyang thorax. Okay, anong next? We now check for the Spinal alignment. spinal cord alignment or the vertebral column alignment. So anong gagawin? So the patient will now face his back towards you. Then anong gagawin to check for that? Normally si patient nakahubad kasi. So anong gagawin? You let the patient now. Okay, reach for his toes. Abutin mo yung toes mo. Tuwad ka. Kailan? Yung kaya mo lang, sige gawin mo. Then, doon kayo sa likuran niya, anong gagawin niyo? Push down. Anong gagawin niyo? Push to. Anong push? So, sige, reach for the toes. Anong gagawin? You check na for the vertebral column. Kasi kung nakaupa dyan, makikita mo yung vertebral column, tama? Check for the alignment kung diretso po ba. So, check yung
diretso ba siya or may lateral deviation. So sa kanya mukhang diretso naman, while palpating, mararamdaman mo rin. So mukhang diretso naman ang vertebral column. What else? You check also for the transverse plane. Tignan mo kung flat ba yung likod. Kasi sometimes, anong nangyari? Makita mo is, nakaumbok yung kabila. Or nakaumbok yung right o yung left. Meaning, baka may problema, may lateral deviation. Which is common sa mga patient na may scoliosis. Okay, so mukhang wala naman siyang scolio. Kasi mukhang flat naman yung transverse plane. And, diretso ang vertebral column niya. Ito ideally, nakaubad talaga para makita niyo. So, for demos purposes, so mukhang okay naman. Okay, anong next? Okay, Palpate the posterior thorax. okay, so we'll now be palpating the posterior thorax. When you palpate, you'll be touching now your patient. So natapos na inspection, we continue with your palpation. So you just palpate. Okay, yung thorax lang, huwag hanggang sa lower back. Doon lang tayo sa part ng chest. So you palpate, try to feel kung meron bang mga lesions, try to feel kung meron bang mga bumps, check kung may mga masses, check kung may pain na mararamdaman si patient. Okay. So mukhang wala naman. Okay, anong next? Ha? Will now? We palpated the posterior chest. Anong next na gagawin? Chest or vocal. Ha? Will now? Chest removal. Tactile. Palpate the chest for what? Your respiratory excursion muna. Tama? So, anong gagawin sa respiratory excursion? Try to locate now the base of the ribs. So, pag na-locate mo yung base of the ribs, what do? You now use your ulnar surface of the palm. So, pag na-locate mo na yung base of the ribs, ilalapat mo yung ulnar surface doon. Then, your thumb, saan? Besides the vertebral column. Nakita niyo yung hawak ko na. Then, do sa opposite side. So, anong gagawin next? Okay. You let the patient inhale and exhale. Sige, inhale, malalim. Exhale. Isa pa, inhale. Then you exhale. So, anong na-observe nyo? What happened? Inhale and exhale. Ano pa? Paano mo nakita? Nagkaroon ng separation of my thumb. Nakita nyo? Lumayo yung dalawa kong thumb. Meaning, positive ang lung expansion ni patient. Positive. Positive ang lung expansion. Bakit? Meaning may nagkaroon ng distance yung thumb ko at least ilan? 3 to 5 centimeters. Okay. Nagkaroon, nag-expand. Meaning, positive, may lung expansion. Okay, anong next? Sige, nagkaroon pa rin. Anong next? You now next. Feel for the tactile fremitus. Okay. Yung pinanood nyo kanina ay kahapon is the tactile fremitus using now the stethoscope. Pero anong gagawin nyo for the tactile fremitus? You will now be palpating. Okay, you will be feeling for what? You will now be feeling for the vibrations produced by the lungs. Okay. So anong gagawin sa tactile fremitus? You ask the patient to say 99. Okay. And then you feel for what? For the vibration. So ang ginawa niya dito, isang kamay lang. Ang gagawin natin, dalawang kamay. Yan o, yung word lang. Then we follow now the contour of the lungs. Okay? Ganyan ka. Sabi mo 99. Sabi 99. 99. Okay? 99. Okay? 99. Okay? Okay, you feel for the vibration. Isa pa. 99. 99. 99. Okay? 99. 99. Okay. So, bakit natin pinakaramdaman yung vibrations? Okay? Ano ang positive result? Positive, correct. Dapat may vibration. So, dapat hindi siya mahina. Hindi rin dapat sobrang lakas. Bakit? Kasi kung biglang humina, meaning there is now consolidation or baka may tinatawag na merong obstruction sa loob. Baka may laman yung lungs niya. Kaya biglang nag-dilate or biglang humina yung vibration. Okay? Paano naman pag masyadong malakas? Baka naman overinflated yung lungs. Kaya ang lakas ng vibration. So that is an abnormal findings. So normally, dapat the vibration should be just right, not too strong, not too weak. And it should not be absent. Okay? So positive naman, may vibrations. So okay ang result natin doon.
Anong next? So you'll be percussing now the posterior thorax. So when you percuss, we also use the same technique with your auscultation. Okay. So ano gagawin natin? Papatunugin natin ngayon yung kanyang posterior using percussion. Iba yun, hindi yun yung tunog na gusto mo. We will be percussing using the flexor and the fleximeter. So tapikin nyo lang, following the zigzag. So normally, anong tunog dapat? It should be resonance. Okay? So resonance dapat ang sound. Avoiding na what? The vertebral column and the scapula. Okay? Avoiding yung mga bony prominence and yung muscular part ng mga muscle niya. Yan. So medyo resonance ang tunog. Okay? Follow the contour of the lungs. So, walang normal na tunog, it should be resonance during percussion of the thorax. Okay? Hindi hyperresonance and hindi tympanic. Kasi iba yun. Anong next? You now auscultate the posterior thorax using now your stethoscope. Okay, so make sure the stethoscope is always away from you pa rin. Okay, so same pattern yan ang susundan natin. Okay? So make sure na gumagana. How do you check? Pick you to try to talk. Okay, so kung wala, baka yung bell ang naka-open. You twist. Yan, so meron na. So let's try to auscultate. Following the same pattern. So inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay. 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 Okay, so ano ang normal na tunog dapat? Anong normal na tunog? It should be during auscultation. Anong normal na tunog? Anong tunog? Ha? Anong tunog? It should be? No, it should be clear. Dapat wala kang maririnig na any crackles, wheezing, or any stridor. Walang kumukulo-kulo dapat dyan. Walang kakaibang tunog. Dapat clear ang tunog ng breath sounds or even the lung sounds. Tama? Okay, so anong next? You know? Proceed to the anterior thorax. Ayan na, tingin ka na sa tingin na yung kapugyan niya. Ayan. Balik. So let's start now with the anterior thorax. Anong first na gagawin? Suspect breathing. Expect now the breathing pattern. So tignan niyo po kung normal po ba yung paghinga niya. Normal ba yung paghinga niya? Nahihirapan bang huminga? Normal ba ang respiratory rate niya? Check also the character ng breathing niya. Nahihirapan ba? Mukha ba siyang nahihirapan? Hindi naman. Hindi naman. So meaning the patient is in euphnia or the normal breathing rate na tinatawag. Okay? So anong next? Expect the costal angle where the ribs Enter the spine. enter the spine at the same time where the ribs enter the sternum. Ano yan? So check, ano? Because check kung ano ba yung shape niya. Yan yung ibig sabihin niya. Check kung paano ba pumasok yung ribs niya sa vertebral column. At the same time sa sternum. Because we have different types of chest. Okay? So yung sa kanya, mukhang normal naman ang shape ng kanyang chest o kaya ang insertion ng ribs sa vertebral column. And sa sternum. Wala siyang walang barrel chest. Pag barrel chest meaning malapad din yung anterior posterior. Wala naman siyang scoliosis. Bakit? Okay, ang attachment, hindi naman lateral deviated ang kanyang vertebral. Scoliosis na sila, pwede ba i-straight? Yan, pag-usapan natin mamaya. What else? You have your pectus carinatum, which is what we call also your pigeon chest. Hindi naman pag ganun yung chest. Wala ring pectus excavatum, hindi rin palong. Okay? Parang medyo. Palong.
paloob yung chest. May Tapos siya pizza. Then, wala rin kyphosis or the exaggerated curvature of the thoracic spine from posterior side. So, mukhang wala naman. So, mukhang normal ang shape ng kanya chest. Okay, anong next? Palpate yan. You now palpate na anterior chest. So, same procedure na ginawa nyo sa likuran. Though, ulitin lang natin sa harapan. So, you palpate using now your palm. Okay? So, hawakan nyo, kapain yung gano'n. Pero pag babae, huwag yung lalaro ito. Okay? So, you palpate the anterior chest. Try to feel, okay? Try to feel for any lumps. May mga bukol ba, may masses. May mag-feel ba si patient na pain. So, mukhang wala naman. Anong next? Palpate the anterior chest. For what? For that? Respiratory Excursion. So same. Okay, locate again the base of the ribs. Okay, using the ulnar part of your hands. Okay, doon naman tayo sa side ng sternum. Okay, opposite side ng kamay. Doon din sa kabila. Okay, then you let the patient inhale and exhale. Okay. Exhale. Okay. Exhale. So anong nangyari? Mayroon pa rin separation ng aking thumb, meaning positive, merong lung expansion. Anong next? Palpate tactile fremitus. Palpate na for the tactile fremitus, but omit if the breast is large. Bakit daw pag malaki yung suso? What will happen? Siyempre, the vibrations will be muted. Kasi may puso, may fat. Hindi mo mararamdaman yung vibration. Okay? So pag sa lalaki, so perform your tactile fremitus, 99 pa rin. 99? Hindi mo, 99 ka? 99. Correct, 99? 99. So feel for the vibration. 99. Okay, feel for the vibration. 99. Okay. 99. Okay. 99. Okay, so okay naman. May positive, may vibration. Not too strong, not too weak. Sakto lang. Ano pag babae, sir? Pag malaking suso, pwede siguro. As long as we omit the breast na lang. Kung yun na lang, okay, daanan yung breast. Ano gagawin sa babae? Sige, ganito lang. 99. Okay. 99. Okay. 99. Then move sa side. 99. Okay. 99. 99. So, okay, yung vibration. So, pag babae, iwasan nyo na lang yung suso. Okay? Anong next? We now also percuss the anterior chest. Starting where? Sa apex ng lungs. Nasaan ba yung apex, yung duro ng iyong lungs? Nandito. Sa clavicle. In between the clavicle. Nandito. So, doon ka mag-start, yung percuss. Then sa kabila, okay, in between the clavicle, okay, you percuss. Then following the contour of the lungs pa rin. Okay. Then so nakita yung medyo resonating ang sound. Okay. You just follow the contour of the lungs. Okay, following the rib cage. Sa side. Anong normal ng tunog dapat? Should be resonance. And anong next? Sir, paano pag babae? Ha? Babae. Okay, you just omit the breast. Iwasan mo yung breast. Yung ka na lang sa in-between, the sternum. Diba? Huwag yung susunod. Pati sa ano sir, dun sa respiratory excursion. Sa respiratory excursion, siyempre. Tungkol sa baba ng breast. Okay. Hindi nang hawak sa breast. Basta baba ng breast. Okay? Ano next? Siyempre, you proceed now to your auscultation. Using again your stethoscope. Okay, so following, pero bago yan, you auscultate muna your trachea. So always away from you. Make sure na gumagana. Try to tap. Then auscultate the trachea. Okay? Instruct the patient to look up. So look up. Auscultate the trachea. Hinga. Inhale, exhale. Okay, so okay naman. So let's check anterior chest. Inhale, exhale. Okay.
Okay. So, anong normal na tunog? Clear. It should be clear. Walang stridor, walang fractures, walang wheezing. Okay? And anong last? Document the findings of the client's report. Okay? Anong next?